Now let's talk about multiple sclerosis. Multiple sclerosis. So ano nga ba yung multiple sclerosis? Before that, let's talk about the patient here. Siya, siya, si Miss Mylene. Siya si Miss Mylene Central. Mylene Central. Ganyan talaga yung apelido niya kasi complete name niya. Mylene, si MS, Mylene Central. Siya si Miss Mylene Central. Lumingan nga natin siya ng mukha. Yan. Si Miss Mylene Central ay meron siyang multiple sclerosis. Siya ay nasa 20 to 40 years old female. Yan ang mga characteristics ni Miss Mylene Central. So, now, let's move on to what? Ano nga ba yung multiple sclerosis? Multiple sclerosis is an autoimmune disorder that affects the myelin sheath. Myelin, yan, kapangalan ni Miss Mylene, myelin sheath in the central, apelid niya din. So, si Miss Mylene Central ay may problema sa myelin sheath sa kanyang central nervous system. Yan ang problema dito sa multiple sclerosis. So, ano naman kung merong naapektuhan yung myelin sheath dun sa central nervous system? Short patho. Ito, ganito yung short patho na to. Yung pinagbalan ng problem. Pero before that, syempre, explain muna natin kung ano nga ba yung myelin sheath at bakit may ganun si Miss Mylene. Ito, ganyan na lang. Yan. Tapos, ganyan. Sorry, marunong. Ito, yung soma. Yan yung soma, o yung body. Body ng isa tong neuron. Yan. Tapos ito, yung mga dendrites. Tapos diba, ang nag-carry ng impulses away from the body is yung A, as in axon. Ito yung axon. Tapos ito yung axon terminal. Tapos itong axon terminal, dito magkakaroon ng synapses or yung transmission ng impulses patungo sa isang neuron or isang muscle or isang gland para magkaroon ng action, diba? Dito sa axon, merong nagpo-protect dito. Yan, pinoprotektahan niya yung axon. Ang tawag natin dito is yung mga myelin. Si Mylene. Siya si Mylene sheath. Siya pinoprotect sa axon para matransmit yung impulses galing dito sa dendrites patungo dun sa axon terminal. Now let's talk about the signs and symptoms of patient Mylene Central. And nakalimutan ko sabihin, yung cause nito is unknown as of now. Pero yeah, autoimmune talaga siya. And then ang most common form of multiple sclerosis is relapsing, remitting, multiple sclerosis. So, yung signs and symptoms ng pasyente natin na si Miss Mylene ay Charcot-Strian, S as in scanning speech, or tinatawag natin siya dysarthria. Yung dysarthria is difficulty articulating words. So dahil na hindi maayos yung transmission ng impulses sa cerebral part ng brain natin, nagkakaroon ng inaccurate na speech yung pasyente natin. So yun, due to plaques in brainstem. It could also affect the cranial nerves, especially cranial nerve 12. Diba ang cranial nerve 12 is yung hypoglossal. So possible na nandun kasi yung problema. Yung signs and symptoms kasi ng multiple sclerosis, nagdedepende siya kung saan nagkaroon ng demyelination. So, ayun, it also interferes, syempre meron kang difficulty speaking, ganyan. Possible na magkaroon ka rin ng magkaroon ng interference sa yung pagsasalita. Talking, eating, swallowing. Yan. Then, kapag nagkaroon na ganyan, syempre, ang responsibility natin as a nurse is to ready NGT. NGT para makakain yung pasyente kasi mahirapan nga siya, diba? And, if kaya naman ng pasyente pero mahina pa din, magbigay tayo ng thickened foods para ma-prevent yung aspiration. Yan. Scanning speech, as in scanning speech or dysarthria. Yung I naman, doon sa Charcot-Strian, ibig sabihin niya is intentional tremors. So, nagkakaroon ng intentional tremors kapag may plaques doon sa motor pathway. Yan. So, pwede na magkaroon ng pasyente natin ng TAMP, as in tremor, ataxia, muscle weakness, and paralysis. Yan. Yung possible na magkaroon ng pasyente natin. So, we should ensure safety. Pwede rin magkaroon ng N as in nystagmus yung pasyente natin. Tapos, yung initial sign niya is blurring of vision. Yan. Tapos, pwede siya magkaroon ng diplopia at saka scotomas. Kapag sinabi natin diplopia, ito yung nagda-double vision yung pasyente. Double vision. And then yung scotoma naman, ito yung mayroong blind spot.
So, in-encourage natin nga siya na i-scan din yung environment niya. Nakalimutan ko dito, kapag merong attack siya, yung patient, or unsteady gait kasi yung tawag, or uncoordinated movement, magkakaroon ng positive Romberg sign. Ibig sabihin, kapag pumikit yung pasyente, tapos nakatayo siya, mawawalan siya ng coordination and balance, pwede siya matumba. It's possible ang pasyente natin may problema siya sa elimination. Possible na magkaroon siya ng urinary retention or urinary incontinence. Yan. So, ang complication ng urinary incontinence, kapag ng urinary retention, yan. Kapag nagkaroon ng urinary retention, ang complication niya ay UTI at saka renal stones. Yun yung possible complication niya. Tapos dito sa multiple sclerosis, meron din tayong nakikitang signs na pasyente natin. Ano ba yung Lhermitte sign? Kita ko na ito, Heinrich, Sarah, yan, nilagyan nila parang thunder. Yan. Yan, ibig sabihin, magkakaroon daw ng pain kapag minove natin yung patient, yung patient natin, yung head ng patient natin, from, kunyari sa side, yan, minove mo siya. Magkakaroon daw ng pain from head, pababa. So, kakaroon ng pain on movement of head. Tapos, yung use of sign daw. Ito yung nag-worsen yung condition ng pasyente or yung signs and symptoms sa kanya kapag mainit. Increase temp equals increase or worsen siya. And then, nursing interventions. Ano ba yung mga dapat natin i-maintain? Cool temp. If naka-blanket yung pasyente, tanggalin. Kapag kasi cool temp or malamig, hindi mag-worsen yung signs and symptoms sa pasyente natin. Tapos, exercise. Pero pag dapat kapag exercise, moderate lang siya or yung tolerated ng pasyente. Kasi kapag sobrang exercise, possible din na yung stress sa katawan, yung init sa katawan, magpapalala dun sa manifestations sa kanya. And then, assistive devices. Diba sinabi kanina na dapat ang pasyente natin, i-ensure natin yung safety niya. Kasi meron siyang tremors, ataxia, meron siyang muscle weakness, paralysis, yung TAC, diba? So, assistive devices, pwede tayo magbigay assistive devices. Tapos, pwede tayong magbigay ng high fibers para ma-prevent yung constipation ng pasyente. And then, diagnostics. MRI with contrast. According to sa lecture namin, MRI with contrast is the confirmatory test. Kasi this will check if meron lesions dun sa brain or dun sa spinal cord. Kasi diba, inatake ng immune cells natin yung mga nerves or neurons yan. Lumbar puncture, yung pangalawa. Lumbar puncture. Sa T3, T4. Yan. Kapag nag-lumbar puncture, dapat naka-fetal position. Ang lumbar puncture, hindi siya ginagawa kapag mataas ang ICP ng pasyente natin. Kasi mas lalong mataas ang ICP ng pasyente natin. Wala, nilanggam ko na. Tapos, ang makikita daw natin dito sa patient natin na may multiple sclerosis, pag nag-undergo ng lumbar puncture, oligoclonal bands. Yung oligoclonal bands are immunoglobulins. Yan. Tapos, kapag merong oligoclonal bands, mataas yung oligoclonal bands, ang indication daw nito is yung increased inflammation doon sa CNS. Next is yung mga medications. Beta interferon. Ang other name niya is Avonex. Sorry, sabog na ako eh. Tapos, napapababa siya ng inflammation, pero napapababa rin siya ng immune system. Yan. Ito yung binibigay sa mga pasyente natin kasi masyadong active ng immune system natin. Inaatake na pati sarili natin katawan. So, pinapababa niya yung immune system natin. Pero kailangan natin mag-watch out for infections kasi pag mababa ang immune system natin, syempre, mas prone tayo na makapag-acquire ng mga sakit. And then, Bicacab. Siyempre, merong corticosteroid. Pero di ba merong inflammation dun? Pwede tayong maglagay ng prednisone. Yan. Di ba mga corticosteroids, they provide anti-inflammatory effects, but at the same time, it also lowers down the immune system of the patient. And also, it can cause weight gain. Kaya nga corticosteroids, hindi siya ginagamit as a long-term medication. Whereas yung anticholinergic medications natin, binibigyan natin siya sa mga pasyente natin na merong incontinence. Ihi na ihi. Di ba ang anticholinergic is can see, can poop, can pee, can pee, ganun. So, yun yung indication niya. Example nito, oxybutyrine. Ohi. Walang kwenta. Tapos, next is yung B as in betanicol. Betanicol is binibigyan siya kapag ang pasyente natin is merong urinary retention. Hindi siya makaihi. Bibigyan siya ng cholinergic medication kasi ang cholinergic medication ay isang nakaka-affect niya is diba PNS, parasympathetic nervous system. So, lahat mabilis except GI. Ayan, A as in amantadine. Kasi ang amantadine is binibigyan siya sa patient natin na merong Parkinson's disease, pero antiviral din siya. Pero dito sa gamot na to, ngayon binibigyan natin siya para ibaga ang fatigue na nararamdaman ng patient natin na si Miss Mylene. And then, bibigyan din natin siya ng bakla. Hindi, iba yun. Baclofen. Bibigyan natin siya ng baclofen para ma-relax yung muscles niya. Muscle relaxant to. And then, bibigyan natin siya propanolol. Aside from baclofen, bibigyan din natin siya ng diazepam. Ayan. Si diazepam ay kilala as PAM and LAM. Yung mga nag-end ng LAM and ng PAM. For example, lorazepam is propanolol. So, binibigyan din siya para sa tremors. Isoniazid, then binibigay siya para in case magkaroon ng infection ng pasyente. Isoniazid, nakita natin siya dun sa reps ng TB. So, ayun lang. Bye!